ang huling round. Pareho pa rin nakatayo ang dalawang kampyon. Pero si Pacquiao, walang patid ang pagpapakola ng suntok. Habang si Cotto naduduan na ang muka, patuloy pa rin ang pagtakbo. At 2 minuto bago matapos ang bakbakan, itinigil na ito ng referee. And new WBO welterweight champion of the world, the fighting pride of the Philippines, Manny Pacquiao. It took a lot of solid fans from me, and he's still standing and keep fighting. Hurt, but it's not really hurt, but my ear it's really hurt. Sa labang ito, bukod sa nakapagtala muli ng kasaysayan, ay pinatunayan ni Manny Pacquiao na siya pa rin ang best pound-for-pound fighter sa buong mundo. 7 kampyonato, hawak na ng ating pambansang kamao. Mula sa Las Vegas, Nevada, ako si Chino Trinidad, ang inyong saksi. At mula sa boxing ring, sa concert stage naman, dumiretso si Manny Pacquiao. Nagsimba rin si Pacman bilang pasasalamat sa kanyang tagumpay. Saksi si Mariz Umali. Tadtad man ang pasa at halatang hapupa sa mainit niyang bakbakan, tuloy pa rin ang pagsabak ni Pacman sa pagkanta. At tulad ng kanyang laban, dinumog din ang kanyang pa-concert. Enjoy akong kumakanta sa mga harapan ng mga fans. And then, nag-enjoy ako. Dedicated sa kanila lahat yung mga kinanta ko. Naka-duet pa ni Manny sina Martin Rivera at Britain's Got Talent semi-finalist Madonna De Sena. Kinaumagahan, dumalo si Manny sa isang misa ng pasasalamat para sa isa pang makasaysayang tagumpay. Sa offertory, nag-alay ang Team Pacquiao ng alak, tinapay, pati na mga title belt na napanalunan ng pambansang kamao. Pero sa gitna ng misa, nang sabihin ng paring magyakap-yakap ang mga mag-asawa, nagulat ang lahat nang biglang napaiyak si Jinky. Naiyak lang, pero okay naman. Not-touch lang. Ayaw magsalita ni Jinky sa dahilan ng kanyang pag-iyak. Pero kamakailan lang ay pumutok ang balitang may relasyon si Manny sa artistang si Chris Taranillo. Nang aming tanungin, iwas pusoy rin dito si Manny. Alam mo, huwag natin muna pag-usapan yan kasi we're going to enjoy muna sa victory na natamo natin yung last night. Pagkatapos ng misa, dumiretso si Pacman sa ospital para magpa-check up. Pero ang ina ni Pacman, naiiyak daw pag naiisip ang sakit na tinatamo ni Manny tuwing may laban. Kaya kung siya raw ang tatanungin, ito na raw dapat ang huling laban ng anak. Hindi namin mayakap kasi masakit ang katawan niya. Ayaw ko na. Oh, yun na. Ano yung payong nanay tungkol sa pagsusunod ng mga laban niya? Ano sinabi niyo sa kanya? Andiyan naman sa kanya lahat. Kinagabihan, tumulak na ang Team Pacquiao pabalik ng Los Angeles. Mula rito sa Los Angeles, California, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. At tulad ng mainit na pagsalubong tuwing nagbabalik sa Pilipinas si Manny Pacquiao, naghahandang muli ang sambayan ng Pilipino sa Heroes Welcome na ibibigay sa pambansang kamao. Sa Biyernes ng umaga, darating sa bansa ang bagong WBO welterweight champion mula sa Los Angeles, California. Baging ang palasyo, naghahanda na rin. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Anthony Goles, pinag-uusapan pa ang mga detalye pero tiyak daw na espesyal ang salubong. Posible rin daw na muling parangalan ni Pangulo Arroyo si Pacman at kakausapin na ng pamahalaan ng General Santos City ang kampo ni Pacquiao para sa salubong na kanilang ilalatag. At sa ibang balita, pwedeng-pwede nang magdagdag presyo ang mga kumpanya ng langis. Pero nang mag-ikot ang GMA News, hindi pa rin nagmahal ang gasolina at diesel. Yun nga lang, may ilang nagsara dahil said na raw ang supply. Saksi si Julio Segovia. Ilang oras bago opisyal na alisin ang oil price freeze, maraming motorista at tsuperang humabol para magpakarga ng mas mura pang gasolina at diesel. Pangamba nila, baka raw biglang umakyat ang presyo ng mga produktong petrolyo kapag wala ng bisa ang EOA 39. We don't know how talaga if the dealers were doing something for the consumer, for the benefits of the consumers. Pero kasi nakikita naman natin na most of them are concerned for their
for profiting. Dapat na huwag mo lang magtaas. Mahihirapan na kami. Dapat itaas din yung pamasahe. Pero sa ilang gasolinahan, wala nang mabili ang mga customer. Sa Shell Gas Retail Station na ito sa Philcoa, Quezon City, ubos na raw ang supply. Suspetsya ng mga motorista, tinatago lang daw ang supply. Sana makatapos na itong crisis na to. Whatever this is, kung crisis ba to or something. Itinanggi naman ng asosasyon ng Shell Gas Dealers na nag-hoard sila ng supply. Pwede nyo naman pong i-check yung aming mga tangke at makikita nyo po ang laman lang nun ay mga dead stock. Mag-aalas 3 ng hapon nang pumutok ang balitang inilabas na ang kautosang nagpapawalang bisa sa oil price freeze. Pero nang mag-ikot ang GMA News, presyong price freeze pa rin ang aming inabutan. Nasa 28 pesos pa rin kada litro ang diesel, habang 37 pesos pa rin ang gasolina. Pero gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng mga oil company, pautay-utay raw nilang babawiin ang kanilang hanggang 5 piso kada litrong lugi. Gayunman, muling nilinaw ng mga kumpanya ng langis na tatalima sila sa napagkasunduan sa pulong sa palasyo nitong Biyernes. Magbibigay daw sila ng 2 pisong diskwento sa diesel, 125 sa gasolina at 150 sa kerosene sa mga lugar na sinalanta ng mga bagyo, kabilang dyan ang Benguet, Baguio City, Pangasinan, Eastern Laguna, Rizal, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela at mga syudad ng Cainta, Marikina, Malabon at Pasig. Kasabay ng pag-alis sa oil price freeze, pinawalang bisa na rin ng gobyerno ngayong araw ang price control sa mga pangunahing bilihin. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Wala sa pinakabagong survey, wala raw dudang milya-milya ang layo ng tampalang Aquino Rojas kapag pinag-uusapan ng Star Power. Lalo pa yung pinalakas ngayon sa pag-anib ng Star for All Seasons na si Governor Vilma Santos sa Liberal Party. Pero dahil kasabay niyang lumipas sa LP ang kabiyak na si dating Senador Ralph Recto, sumama raw ang loob ng kaibigan nitong si Manny Villar at saksi po si Sandra Aguinaldo. Kumbaga sa pelikula, walang dudang hitik sa star power ang supporting cast ng mga bida ng Liberal Party. Bukod kina megastar Sharon Cuneta at Chris Aquino, nasa likod din ng tambalang Aquino Rojas ang iba pang maniningning na bituin. At ang latest addition, si Star for All Seasons Batangas Governor Vilma Santos Recto, kasama ang kanyang kabiyak na si dating Senador Ralph. Tinapos na ng gobernadora ang kanyang pakikipag-alyansa sa lakas kampi CMD. At umanib na sa Liberal Party ni Senador Noynoy Aquino. Ang pagsali namin sa Liberal Party, it has something to do with, unang-una muna ay yung paniniwala ko sa, o namin ni Ralph, a leadership with competence. Ang isang administrasyon na